Magandang araw mga kapatid. Ating pag-uusapan ngayon, ano ang dapat connection ng ang capacitor saka resistor sa Twitter. Ano ang mas maganda, series ba o ang parallel? Ito yung ating pag-uusapan mga kapatid. Meron ako rito. Nahiram ko na naman. Crown Twitter siya. Crown Pro DT 135, 150 watts, maximum power, impedance 8 ohms. Ang frequency range niya po ay 1 kHz to 20 kHz. Ang sensitivity niya ay 92 decibel per watt per meter. Atin pong pag-uusapan, ano ba ang magandang connection nito? Connection ng capacitor at saka sa resistor. Ating pag-aralan kapatid kung ano yung mas magandang connection niya. Ito, i-drawing ko na lang. Ito yung wire mo, speaker mo. Connect siya sa speaker mo sa Twitter. Plus minus. Meron siyang 8 ohms na impedance. Ohms na impedance. I-drawing ko na lang kapatid yung capacitor. Ito yung capacitor mo in series sa Twitter mo. At kung halimbawa yung amplifier mo is naka full volume siya, yung amplifier mo, sabihin na natin ito na yung voltahe na pumapasok sa speaker mo, volts maximum na siya, yung voltage na maximum voltage na ni-applied mo sa Twitter mo na galing sa amplifier, maximum voltage na lang yan. Ating pag-aralan mga kapatid, kung halimbawa naka-series ito, meron ako pang electric fan, ito na lang gagamitin ko. Series natin siya, pag-aral natin mga kapatid. Connect ko na lang, series, balik ganyan na lang siya. Bale, naka-series na yung connection natin. Ganito na lang yung connection niya. Hindi naman permanente. For demonstration lang naman. Ito yung capacitor mo in series sa Twitter. Halimbawa, ito, ikabit natin in parallel. Parallel sa Twitter mo. Naka-parallel siya na ganyan. Itong resistor pala na ito, meron siyang 15 ohms na resistance. Naka-parallel siya. I-drawing natin mga kapatid at ating kukumpitin kung ilan yung resistance niya. Bali, ganito na siya. At ito pala yung formula ng capacitor, 2 pi frequency C. At alam natin, ang capacitor pag high frequency, shorted siya. Pag sa low frequency, open siya. Depende dun sa cut-off frequency na gusto mo. Halimbawa, may cut-off frequency ka na 5,000 Hz o 5 kHz yan. 5 kHz pataas, shorted siya. 5 kHz pababa, open na siya. Bali, ayun yung work ng capacitor mo. Balik tayo dito sa resistor at saka sa Twitter. Ngayon, i-connect mo siya sa capacitor mo in parallel ngayon. Sa Twitter mo, in parallel. Bali, ganyan siya. Ito yung Twitter. I-connect mo in parallel ngayon yung resistor mo. Which is meron siyang 15 ohms at 8 ohms yan. Bali, computin lang natin. Bali, ito na yung
total resistance mo mga kapatid, 5.2174. Wala ba kayong napapansin? Lumiit yung resistance. Ibig sabihin, pag lumiit yung resistance from sa Ohm's law, tataas yung current mo. Ang total current na sinusupply mo ngayon rito, tataas. Pag tataas yung current mo, iinit yung amplifier mo. May posibilidad na masusunog. Pero pag ang amplifier mo ay nakarated siya sa 4 ohms to 16 ohms, okay pa rin siya. Okay pa rin siya. Ang kwan lang rito mga kapatid, ang hindi lang maganda dito sa parallel na connection sa resistor, na resistor sa tweeter, ay sa high frequency, tanggalin mo muna natin, i-short na natin yung capacitor. Shorted yung capacitor mo sa high frequency. Short na lang yan, i-short natin. Wala ka bang napapansin? Yung current sa, yung lakas ng tweeter mo, the same pa rin. Yung lumalabas na sound, yung inihigop niyang kuryente, the same pa rin. Parang nagdagdag ka lang ng load na walang silbi. Pinahirapan mo lang yung amplifier mo. Dinagdagan mo lang siya ng load na nahihirapan yung amplifier mo. Dinagdagan mo lang siya. So, recommend ko, hindi maganda mag-parallel ng resistor sa tweeter. Subukan naman natin yung series connection. Sa series connection naman tayo ngayon mga kapatid. Sineries ko na lang. Dinrowing ko. So, pag series connection, may total resistance tayo ngayon na 23 ohms. Kasi 15 ohms yung ginamit kong capacitor, ay resistor, resistor. 15 ohms yung ginamit kong resistor. Sa high frequency, di ba shorted na yan? I-short ko na lang ito. Sa high frequency na lang pag-usapan natin. Tweeter yan. Shorted. Tumaas yung resistance niya. Di ba sa Ohm's law, P equals R? Pag tataas yung resistance mo, liliit yung current mo. Pag liliit na yung current mo ngayon, hihina itong output ng tweeter mo. Pag hihina yung current, yung output niya sound na rin, yung audio niya, hihina. Hihina siya. So, ang maganda rito sa series, liliit yung current, hindi iinit yung safe yung amplifier mo, hindi siya iinit. Kasi tataas yung resistance mo, hihina yung current mo, safe siya. Ang problema lang rito, yung output mo, output na audio mo, habang tinataasan mo yung resistance, hihina at hihina yung audio na output mo sa tweeter mo. 19 na gets yung mga kapatid. Kung gusto nyo ng series, alam mo, ang design ng amplifier mo is 4 ohms to 16 ohms. At gusto mong liitan ng sound itong tweeter mo, maghanap ka ngayon ng resistor na hindi lalagpas na i-add mo, isama mo rito sa i-series mo dito sa 8 ohms sa tweeter na hindi lalagpas sa 16 ohms. Halimbawa, may resistor ka na 4 ohms. I-series mo siya, magiging 12 ohms siya. Pasok pa rin sa design ng amplifier. Nagets yung mga kapatid. Punta naman tayo sa series parallel connection. Punta naman tayo sa series parallel mga kapatid na connection ng resistor sa tweeter. Ito nga palang circuit natin. I-shorted ko na lang ito kasi pag-usapan na lang natin high frequency itong capacitor. Shorted. Nakita niyo mga kapatid, 8 ohms. Pag kinabit mo sa amplifier itong 8 ohms sa tweeter, ano ba, sobrang lakas. Sobrang lakas siya. Mas malakas siya kaysa sa woofer mo o yung subwoofer mo. Parang hindi magandang
pakinggan. Gusto mong bawasan yung audio niya, audio output niya. So, ang gagawin mo, magdagdag ka ng resistor in series ngayon sa kanya. Dadagdag ka. Kasi, magkakaroon ngayon ng voltage drop yan. Liliit yung current mo. Pag nag-increase ka ng resistor, ito, sa Ohm's law, nag-increase ka ng resistor, liliit ngayon yung current mo. Pag liliit yung current mo, liliit ngayon yung audio output mo sa tweeter mo. Yun ang gamit ng resistor sa speaker, sa tweeter. Ang gamit pala minsan to, hindi siya yung nagdadagdag ng kalansing ng tweeter o nagbabawas lang. Pinapahina mo o papalakasin mo pinapahina lang yung audio output ng tweeter mo. So, nagdagdag ka ng, ito mga kapatid, 15 ohms ito, 15 ohms. So, 15 ohms ngayon plus 8 ohms na impedance ng tweeter, magiging ang total niya ngayon is 23 ohms. Ngayon, kung ang design output ng amplifier mo is from 4 ohms to 16 ohms lang. So, anong mangyayari ngayon? Wala ngayong output na audio itong tweeter mo. Mahinang-mahina siya. Wala ka nang marinig. So, anong gagawin mo ngayon? Remedyo mo para gusto mo lang siyang pahina. Gusto mo siyang ngayon palakasin. So, ang solusyon ngayon is magdagdag ka ulit ng resistor. Diba, mayroon din ako na namang 15 ohms na resistor rito. Idagdag mo ngayon 15 ohms resistor. So, itong parallel connection na siya. Itong parallel, ang total niya is kagaya kanina 5.21 ohms, 5.21 ohms kamo na lang approximately. So ngayon liliit siya, lumiit ngayon yung resistance mo, magdi-decrease. Pag mag-decrease ngayon yung resistance mo, total resistance mo, i-increase ngayon yung current from Ohm's law. So pag nagdagdag ka pa ulit ng resistor, liliit ulit yung, pag nagdagdag ka pa, liliit ulit yung parallel na total resistance mo dito sa parallel, at di-decrease yung total resistance. So ngayon, pag di-decrease yung total resistance, magkakaroon ngayon ng audio output itong tweeter mo. Parang ito kasing parallel at saka series, parang adjustment ng audio output mo. Ina-adjust mo lang siya, adjustment mo para palakasin at papahinain yung tunog ng audio output ng tweeter mo. Ang resistor kasi hindi naman siya pangkalansing, pampahina lang kung malakas yung audio output mo. Pampalakas ay pampahina lang siya, pampahina ng audio output. So, nag-gets yung mga kapatid? Ang the best na connection talaga na resistor sa tweeter is series parallel. Kasi dun mo makukuha yung gusto mong audio output ng tweeter, yung lakas niya. Sa susunod po mag-actual tayo, kaso wala pa akong amplifier, ito lang muna. Maalala ko nga pala, itong meron ako rito capacitor ng electric fan. Meron siyang 2 microfarad at saka rated na 50 to 60 kHz frequency. Rated yan. Pag ikabit mo kasi ito sa tweeter, magbabago yung performance niya kasi naka-rated lang siya na itong frequency niya. Okay rin naman, pero yung performance niya hindi maganda. Paki-like and share kung may nagustuhan po kayo rito. Salamat po. Paki-like and share na lang po. Malaking tulong sa akin. Maraming salamat po.